ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? Kanina po ay nag-remote broadcast po tayo doon sa nasabing tanggapan ng Miache, no? Kay GM Oscar Gatdula at saka kay Mr. Bayog, ang direktor po ng Miache, sapagkat dito po ay ating pong inalam yung mga nagiging problema po sa kanilang mga tanggapan, ano? Sapagkat ito po yung pinaka-importante, yung tayo po mismo ay nanduroon, ano? Kasi ang pagkakaalam ko ay darating po yung mga direktor at mga miyembro para na sa ganon ay makilala ko, pero hindi po dumating, dalawa lamang po yung ating na-interview. Kaya bukas po yung kanilang picture ay ipapakita po natin, ano? Sapagkat yan po ay ating pong ginagawa sa iba't ibang tanggapan, ano, na dinadayo po natin yung kanilang mga tanggapan, sapagkat marami ang nagiging pangyayari, lalo po dyan sa airport, ano, yung sinasabi po natin na ang airport po ang pinakapangunahing daungan at sakayan ng mga mananakay galing sa probinsya, sa Metro Manila at kung saan saang lupalop ng mundo, no? Kaya diyan po tayo nakapokus at ipapakita rin po natin yung ating interview kay General Balagtas, no? Ang Aviation Security Group Director, no? At bukas po yan, lahat po yan ipapakita natin, pati yung kay TO3 Joselito Velasquez, ano? Ipapakita rin po natin yan, sapagkat dyan ay makikita po natin yung ginagawa po natin, sapagkat yung mabilis na aksyon ng mga tanggapan po nila. At kung paano po natin ginagawa yon, ay tayo po ay nakikipag-ugnayan muna sa kanila bago po tayo sumasalang sa kanilang interview, no? At yan po ang ginagawa ngayon natin, sapagkat marami kasing nagiging problema ngayon at nabalitaan kasi natin doon sa International Airport yung mga nasabing mga taxi driver ay nangungontrata, no? At ordinaryo na po yun, yung pangungontrata, pero yung by kilometers at lukuhin mo pa yung pasahero, hindi na po nagiging maganda yon, no? At marami po tayong sangay ng ating pamahalaan na siyang talagang tumututok dito, no? Para na sa ganon ay malaman po natin malaman po natin na ang ating ginagawa ay talagang totoo na ating pong pinupuntahan yan diyan sa kanilang mga lugar, no? At yan ang para na sa ganon ay makita po natin, no, yung kanilang mga reaksyon. At yan po yung ating ginagawa para at nang malaman natin kung ano ang kanilang talagang mga layunin sa kanilang nasasakupan. At syempre, binabati po natin yung ating mga kaibigan, ano? Kagaya ng binabati po natin ang number 1, Abante Masang Pinoy, ano? Asenso. Number 1, Ampa. Saka G-Gym
Document and Insurance Services at Milestone Insurance, no? Diyan po sa may Parañaque, no? Ang may-ari po niyan si Pili Dilao, no? Kaya po yan ay ating kaibigan at talaga naman pong yan ay tutok na tutok, no? Diyan sa kanyang trabaho. At marami po tayong mga tinututukang nagiging problema ngayon sapagkat ang unang-unang layunin po ng programa natin, kalampagin po ang ating ahensya ng ating pamahalaan gaya po ng LTO, LTFRB, DOTC, MMDA, lahat po sila ay gusto po nating i-atensyon doon sa nagiging paglala ng mga problema sa kalsada, lalo po na yung mga tambak na mga kolorom na sinasabi po natin, yung tambak na kolorom sa iba't ibang lugar, yung band, FX, multicab, jeep, bus, no? Yan po ay pangunahing mga nagiging problema po yan ng mga lehitimong may mga prangkesa. At hindi rin po tayo titigil, no? Na sa ating programa ay lagi po nating iparating sa bawat tanggapan ng ating pamahalaan yung kanilang mga kapabayaan sa kanilang mga tungkulin. Gaya po ng ang mga nagtatrabaho po rito, Highway Patrol Group, MMDA, LTO, DOTC, no? Ay yan po ang ahensyang pangunahin na talagang kailangan na tumututok po sila sa nasabing ano na yan, no? Ang pinakamaganda po rito, no, ay ang kailangan po rito ay tumutok kayong mabuti sa inyong mga ginagawa at inyong trabaho. Sayang naman po yung mga ginagawa po natin, no, na pagtutok. Kapag gusto nyong manghuli po kayo. Pero pag ayaw po ninyo, ay wala po kami magagawa sapagkat trabaho po nyo yan eh. Yung makita ko po kayo dyan sa inyong mga iniikutan, malaking bagay po yun, ano? Kagaya po ng Highway Patrol Group na mobile na lagi po nating nakikita dyan sa may Baclaran, Rotonda, sa iba't ibang lugar na mga terminal po ng mga kolorom, no? Ay ano ba ang ginagawa nila dyan? Yan po yung tanong natin. Bakit po sila ay laging nandyan? Ano po ang ginagawa nila? Kayo na po ang magsabi, wag na po ako, no? Dahil sila po ang pangunahing humuhuli sa bawat mga kolorom. Pero bakit patuloy pa rin po na namamayagpag po yung mga kolorom na yan? Sige nga. At hindi po natin masawata. Samantalang ang kailangan po natin ay ang kanilang tungkulin bilang deputize ng kanilang tanggapan. At sila rin po ang pangunahing humuhuli sa mga kolorom. Diba? Kaya ang pinakamahirap dito, yung tayo ay nagiging bulaklak sa inyong tanggapan lamang at wala po kayong naipapatupad, no? Ngayon 2016 ay ipakita na po natin sa ating mga kababayan, no, sa bawat kanilang mga lugar na talagang ang kailangan po rito ay mapagserbisyuhan niyo po ang taong bayan, ang mamamayan po na siyang nagbabayad po ng buwis para ito ay ipangpasweldo sa inyo, no? Sa mga susunod na araw po, tatalakayin din po natin yung kalupitan ng mga BPLO sa iba't ibang lugar ng ECR, no? Tingnan mo nga, napakarami pong nagiging problema sa ating bayan. Unang-una, kapag dumarating na po ang first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, para magbayad po
ng kanilang mga prangkesa o yung kanilang mga permit sa BIR, sa mayor's permit. Yan po ang pangunahing problema po natin. No? Marami pong umangal sa mga hepe po ng bawat tanggapan po ng ating Metro Manila. Sapagkat ang BPLO po, siya po ang nagbibigay ng permit para ikaw ay makapag-operate ng inyong mga kumpanya. No? At yung kumpanya na yan, kung tutuusin po ninyo, napakalaking bagay na kapag ka pinagbigyan ka, ay okay na. Pero yung pagbayarin ka, pagkatapos hindi naman po ibigay sa inyo yung mayor's permit ninyo, maganda po ba yun para sa inyo? Di ba hindi? Di ba? Nakakatakot po yung ganon sapagkat ang first quarter na inyong binabayaran ay napakalaking halaga. Kung kagaya po niya, nag-ooperate kayo ng isang kumpanya, tapos pagbabayarin ka, yung pala ay gusto nila i-raid ang iyong kumpanya. So bago dapat pagbayarin o kaya ay bigyan ng permit na ayaw naman i-release, no? Kunwari, pakukunin ka ng permit. Pero pagdating po na nabayaran mo na, oops, sandali, may problema pala yung iyong tanggapan. Kailangan mo nang imbestigahan yan. Paiimbestigahan ko muna yan. Dahil may mga anomalya. Bakit? Yung po bang mga anomalya dito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, hindi ba anomalya po yun? Hindi ba? Yun po yung ating nagiging problema sa ating mga ginagawa. Kagaya po sa nasabing Maynila, Pasig, Caloocan, yung mga BPLO, no? Ay sila po yung mga pangunahing humahawak bago nila pirmahan, no? Ang mayor's permit. Dadaan ka sa City Health, sanitary permit, bago business permit. No? Marami po ang nagiging problema. Hindi po ba natin kaya na ang nasabing mga ganyang nagiging problema natin ay mas maganda kung ating pong susundin sana. Di ba? Kailangan po natin yan sa ating kumpanya. Pero maging tapat mo naman tayo bilang kayo ang head ng BPLO at bago nyo po pagbayarin yung tao, dapat inspeksyonin nyo na po yung kanyang tanggapan. Kung may problema, di wag nyo na pong pagbayarin, temporary close para mas madali, para ayusin muna nila yung problema nila at kapag naayos na po, tsaka nyo pagbayarin. Ganun po sana. Simple pero ayaw po naman ninyo paniwalaan. Samantalang kung iisipin po lamang natin na ang ating mga ginagawa, hindi naman po yan pinupulot ang perang ipinambabayad sa kanilang mga permit. Napakahirap po mag-maintain ng mga nasabing pagbabayad na wala naman pong kahihinatnan kung hindi i-hold ang permit. Sino ba ang nagtuturo-turuan? Ang head ng BPLO, tapos ang admin, ang mayor. Di ba? Hindi man alam ng mayor yan. Alam naman ng admin yan. Edi naglulukuhan lang. No? Kaya nakakalungkot isipin na tayo sa tuwing dumarating ang panahon na ganon ay ipagpaubaya na po natin sa lahat ng ating mga ginagawa, no?
Nakakalungkot isipin na gano'n na lamang po tayo sa tuwing pupunta tayo, wala na pong nangyayari. Walang aksyon ang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Bakit? Kagaya niyan, naghahabol sa first quarter. Dapat nakapag-file. Pero, pagdating po doon sa hindi naman po siya umabot, papasok na po yun sa second quarter. Kung itong April lamang siya, no, nakapagbayad. Parang yun nangyari po sa akin na bumayad po ako, bumilang lang ng ilang buwan, magbabayad na naman po ako sa second quarter. Pagkatapos, ganyan po ang mga nangyayari. Kung babayad ka halimbawa ng 20,000 sa iyong pwesto, di ba napakabigat naman na ang ating mga ginagawa ay walang kakwenta-kwenta. Ganun na lang po ba ang ating gagawin? Wala na po ba tayong magandang gagawin samantalang yaan, no? Yaang ating mga ginagawa ay maganda naman po. Di ba? Napakasakit na marinig na sasabihin ng admin o ng head ng BPLO, kay admin po kayo, sir, pumunta. Kasi siya po ang dapat na nakakaalam po niyan at hindi po ako pwede mag-release kung hindi po niya alam. Di ba? Bakit kailangan na ipaalam mo sa admin? Samantalang ikaw, ang hepe mismo ng BPLO. Pagkatapos papaalam mo sa admin, bakit? Di ba ikaw na ang mismong head niyan? Ano bang problema kung sakasakali? Di ba hindi nagiging maganda yung mga ginagawa po ninyo? Bilang opisyal, bilang hepe ng BPLO, maganda po ba yan? Attorney. Wow. No? Tuturo mo sa akin kung saan-saan. Hindi na po nagiging maganda yan. Sa akin palagay lang, ang pagpapaikot po ninyo, no, ay hindi po maganda sa bawat ginagawa po natin. Ang nakakalungkot dito, ang nakakalungkot po, sobra-sobra na po yung inyong ginagawa. Pagmamalupit na po yan sa bawat tanggapan ng ating mga maliliit na gusto lamang pong maghanap buhay ng marangal. Kung mayroon man tiwali, napakarami. Wala na po yatang hindi matino sa ating pamahalaan. Maging dyan sa mga nagninegosyo po ng mga club na yan o ng mga sinihan sa iba't ibang lugar. Hindi natin maunawaan ang mga nanunungkulan sa ating bayan o sa ating bansa, lagi na lamang po ba tayong ganon? Di ba? Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo, no? At muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mga
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. May sakit si Junior? May pera ka bang pampaospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapaospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At dito ay may mga inaasikaso po tayo. At pagtuunan naman po natin ng pansin itong Bicol, ano? Yung Barangay Santa Cruz. Barangay Santa Cruz, Talisay,
Dait Camarines Norte, no? At gusto po natin na ang nasabing lugar na yan ay matigil na po yung abortion, no? Pero ayon po naman doon sa ating kaibigan na Secretary Nicodemus Velas diyan sa may Kapitolyo at kay Governor Egay Talyado ay kanila naman pinasosurveillance na, no? Ay maganda yung ganon sapagkat surveillance mo na para na sa ganon ay kapag ka dumating ang punto na pwede na pong hulihin yan ay hulihin na po, no? Yun po yung magandang layunin natin, no? Hindi po tayo yung nag-aapura, kundi ang gusto lamang po ng programang ito ay yung lahat ng dumudulog at nagte-text po sa akin, no? Inyo naman pong aksyonan, no? Hindi porke text lamang po yun. Mahalaga po yun sapagkat unang-una, hindi po naman sila magpaparating ng problema sa kanilang lugar kung hindi po totoo yun, no? Parang kung bagay sinabi halimbawa pinagbabantaan yung nasabing mama tapos sasabihin o paano kang pinagbantaan ganito banta lang yun, wag mong intindihin yun. Ganun ganun yung mga salita ng mga investigador, mga pulis na walang kakwenta-kwenta sa kanilang panunungkulan. Dapat, antimano, sinasabihan po sila, sinasabihan kang ganyan ba? Mag-iingat ka. Ganun dapat. Sasabihin pa ng mga nanunungkulan na yan. Huwag mo intindihin yun. Hindi totoo yun. Kung gagawin nila yung ginawa na, ay paano kung ginawa na, patay ka na, mababawi mo pa ba yun? Yan po yung pinakamabigat na dapat ay alamin po ninyo. No? Dapat unawain naman po ninyo yung tao. Kagaya ng mga ginagawa po nila sa akin, nagte-text po sila, nagbibigay ng mga tamang impormasyon na dito sa kanilang lugar ay may abortionist. Bakit hindi pa ba sapat yun? Nagpadala ako ng sulat, nilabas ko sa dyaryo, hindi pa ba sapat sa inyo yun na katotohanan ang lahat ng inilagay po natin? Bago po ba kayo maniwala, yung mga tao na aming tinutukoy dyan sa aming inilabas sa pahayagan o kaya doon sa aming sulat, kung wala na, tsaka kayo maniniwala. At kung may nagawa na, tsaka kayo maniniwala. At kung may namatay na, tsaka kayo maniniwala. Mukhang mali. Sa amin, nagparating sa amin, ipinarating namin sa inyo, kung kami umaksyon, dapat kayo rin po umaksyon. No? Para na sa ganon, wag masabi po natin na hindi po tayo umaaksyon. Lagi na lamang po tayong ganyan Sa tuwing darating ang nagiging problema po, tsaka lamang po kayo kumikilos. Alin? Nakita nyo naman. May mga iginagalang pa ba yung mga nasabing mamamatay tao na mga kriminal na nagkalat sa buong bansa? Kung yung mga opisyal nga ng ating kabinete, no, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan tayo pang mga nasa labas at karamihan dito walang trabaho. Paano? Di ba? Ang kailangan natin pangunawa ninyo at hindi po yung halimbawa sinabi po natin pagkatapos hindi nyo naman po aaksyonan. No? Aksyonan po ninyo. Para na sa ganon, malaman po naman natin kung papaano nating gagawin ang lahat ng yan. Hindi yung porke ganon lamang, lagi na lamang po tayo nagiging pabaya sa ating tungkulin. Di ba? Mas maganda kung ang nasabing ginagawa natin ay maging pabor sa inyo. Na lahat ng idinudulog po ninyo ay naaaksyonan ng ating pamahalaan.
kagaya na lamang po ng tulong sa Ilog Pasig. Tulong sa Ilog Pasig, no? May mga alkansya, may mga tabo sa iba't ibang tanggapan, sa bangko, kung saan-saan lugar. Yan, sa mall, no? Makikita po ninyo, mayroon po dyan. Ang tanong po natin, yung mga hinuhulog po dyan, tulong sa Ilog Pasig, saan po ba napupunta yan? No? At sino po ang chairman ng nasabing yung kumukolekta niyan, no? Tulong sa Ilog Pasig. Kung titingnan mo ang Ilog Pasig, no? Napakakipot na, no? Halos hiwa-hiwalay. Hindi mo malaman kung gaano kalaki ang Ilog Pasig na. Sa ngayon, kaya laging bumabaha dahil masyado na mababaw, pagkatapos napakarumi pa ng Ilog Pasig. Kailangan laliman na po yan. Paalisin yung mga dumi sa ilalim. Pagkatapos itambak, no? Ay maraming paraan, no? Kagaya ng ginawa po ng dating presidente, etong buong Rojas Boulevard. Nakita nyo, tinambakan po yan at pinalaliman. Nakita nyo naman, no? Ang nagawa ng nasabing dating presidente. Siya lamang po ang nakaisip niyan at nakita nyo lahat ng pumupunta dyan at dinadayo po yan sa iba't ibang lugar, yang Asia Mall, no? Kung ano-anong mga building ang nakatindig ngayon dyan at nakikinabang doon sa dating presidente, no? Na maraming ginawa. Totoong marami namang ginawa, no? Sino ba nagpatindig ng San Juanico Bridge? Napakarami po. Panay forma lamang, pero wala naman pong natatapos. Kaya sinasabi po natin na yung sinasabi po ng Pangulong Pinoy na tuwid na daan, aba, ay balubaluktot po. No? Ha? Wala pa po kayo na ipapatupad kahit isa doon sa mga ipinangako nyo. Kayo ang boss ko, hindi ako. Bawal ang wangwang. Oh, 'di ba? Bawal ding mag-counterflow. O sino po ba ang unang sumunod? Kayo ang umuna, di po ba? Pangalawa. O yung pangalawang pangulo. O nagsirena. O hindi po maganda. Kasi dapat kung kayo ang nauna, tapos sinasabi po ng inyong mga backup, sir, wag ho kayo mag-stop, mahirap na po yan. Bakit? Kailangan po ba na hindi na i-stop ang sasakyan ng presidente? Kailangan dire-diretso na? O anong ginagawa nyo para i-secure nyo ang presidente? Kung hindi po takot ang mga tauhan po ninyo, dapat sumusunod po sila sa batas. Kayo ang batas, kayo rin ang unang lumalagpas sa batas. Kayo ang unang lumalabag sa batas. O, kagaya ng mga drugs na yan na nagkalat sa buong bansa natin, mayroon pa bang titino? Wala pa kayong naipapiring squad gaya ng ginawa po ng dating presidente, yung pinabaril sa Luneta. O kayo paminsan-minsan naman, magpabaril naman po kayo ng talagang drug lord. O, nakita nyo sa ibang bansa, ha? Napatunayan, di umano, na siya, yung si Biloso na nagkasala, di umano, hinahabol ng ating presidente, pero hindi po na-arbor. O, yan po yung sinasabi natin, na lahat ng mga ginagawa po natin sa inyong mga tanggapan ay mukhang hindi maganda, no? Biruin mo, hindi nyo na-arbor para hindi na siya bitayin,
O, hindi ang hina ng ating presidente. O, Indonesian? Aba, napakarami po niyan dito sa Pilipinas. Binibibig kasi natin yung mga foreigners kapag nagkakaroon ng pagkakasala. Marami pong Indonesian dito na hindi po sumusunod sa batas dito sa Pilipinas. Bakit po hindi natin usigin? Gaya ng ginagawa po nila na kapag nagkakasala po ang ating mga kababayan ay agad-agad nilang ipinakukulong. Dito nga sa atin hindi mga sumusunod sa batas yan Hindi nagbabayad ng mga prangkesa nila yan. Napakarami pong online casino rito sa ating bansa. Panay karamihan Indonesian ang may hawak. Diyan sa Makati lang, sobra-sobra No, hindi marunong magbayad ng mga allowance. Hindi marunong magbayad ng halimbawa, Labor Day. Yung double pay. Pare-parehas po sila. No, kapag hindi ka pumasok sa araw ng holiday, ikaw ang magmumulta ng 500. Ganon. Kaswitik ang mga Indonesian na yan. Di ba? Kahit na anong klaseng bansa na yan, basta nagkasala dito sa Pilipinas, pakulong nyo. Hindi yung tayo na lamang po lagi ang naaargabyado. Biruin mo, tuwing may makukulong sa ibang bansa, nakikiusap tayo. Pero pagka sila, may mga kababayan sila na pumupunta rito, takot na takot po ang Pilipinas na yan ay pakulong. Bakit? Di ba? Wala na po tayong oras, no? Maraming salamat po sa ating in-interview kanina doon sa tanggapan po ng Miachi, no? At siyempre, maraming salamat po sa ating station manager, no? Kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi, no? Maraming salamat. Bukas, magkita-kita po tayo. Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Bukas po natin lahat ipapalabas yung ating coverage po kay General Balagtas, kay General Beltran, kay TO3 Joselito Velasquez, at saka kay Director GM Gatdula, no, ng Miachi. Yan po lahat, abangan nyo po yan bukas, no? At ipapalabas po natin pati yung grupo ng PGBI Guardian ng Taguig. Maraming salamat po sa inyong lahat at maligayang hapon po. Bye-bye. Ilog natin. Hindi nga masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit
Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tahunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo